Ang tawag ng Balete Drive 11:11 na ng gabi nang bumaba si Adrian mula sa bus sa Quezon City. 2 linggo pa lamang siya sa Maynila at nagsisimula pa lang sa bagong trabaho bilang freelance photographer. Sanay siya sa tahimik na probinsya, kaya kakaiba para sa kanya ang ingay at bilis ng buhay sa lungsod. Habang naghihintay ng masasakyang tricycle, napansin niya ang isang matandang lalaki na nagtitinda ng sigarilyo sa gilid ng kalsada. "Boss, saan po ang pinakamalapit na daan papuntang New Manila?" tanong ni Adrian. Tumingin ang matanda sa kanya bago itinuro ang isang direksyon. "Diyan, pero kung lalakad ka mamayang madaling araw, iwasan mo ang Balete Drive." Napangiti si Adrian. "Bakit po?" umiling ang matanda. "Maraming kwento ron, hindi lahat imbento." Na hindi na nagtanong pa si Adrian. Simula pagkabata, mahilig na siya sa mga alamat at kababalaghan. Alam niya ang sikat na kwento tungkol sa babaeng nakaputi na di umano'y nagpapakita sa Balete Drive. Para sa kanya, isa lamang itong urban legend na paulit-ulit na ipinapasa sa bawat henerasyon. Kinabukasan, habang nagkakape sa isang maliit na cafe, narinig niya ang pinag-uusapan ng 2 lalaki ang tungkol sa isang lumang bahay malapit sa Balete Drive. May nakakita na naman daw ng ilaw sa 2 palapag kagabi. Wala namang nakatira ron. Hindi nakatiis si Adrian. "Pasensya na, ano pong bahay iyon?" Nagkatinginan ang dalawa. "Baguhan ka rito," tumango siya. May lumang bahay malapit sa Balete Drive. Matagal nang bakante, pero may mga kapitbahay na nagsasabing may nakikita silang ilaw tuwing hating gabi. "Baka naman may mga taong pumapasok lang," sagot ni Adrian. "Posible," sabi ng isa, pero wala pang nahuhuling tao. Bilang photographer, mahilig si Adrian sa mga lumang gusali. Nagbibigay ang mga ito ng kakaibang karakter sa mga litrato, kaya agad niyang isinulat ang lokasyon sa kanyang cellphone. Pagsapit ng gabi, hindi siya mapakali. Bandang 12:00, dala ang kanyang kamera. Nagtungo siya sa lugar. Tahimik ang paligid. Paminsan-minsan lamang ang dumaraang sasakyan. Ang mga poste ng ilaw ay naglalagay ng maputlang liwanag sa kalsada. Nang marating niya ang lumang bahay, agad niya itong nakilala. Mataas ang bakal na gate nito. Kalawangin na ang mga rehas at halos matakpan ng mga halaman ang bakuran. Ang 2 palapag na bahay ay tila naiwan na sa paglipas ng panahon. Naglabas siya ng kamera at nagsimulang kumuha ng litrato. Click, click, click. Habang sinusuri niya ang mga kuha, may napansin siyang kakaiba. Sa isa sa mga larawan, may tila anino sa bintana ng 2 palapag. Napatingin siya sa mismong bahay. Wala naman. Muli niyang tiningnan ang litrato. Nandoon pa rin, isang hugis ng tao, nakatayo, nakatitig. Kinabahan siya ngunit pinilit manatiling kalmado. "Refleksyon lang siguro," bulong niya. Naglakad siya palapit sa gate. Habang papalapit, napansin niyang bahagyang nakabukas ito. Dahan-dahan niya itong itinulak. Umungit ang bakal. Parang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang likuran. Lumingon siya. Wala. Tanging mahabang kalsada at mga poste ng ilaw ang kanyang nakita. Maya-maya, may narinig siyang tunog mula sa loob ng bahay. Tuk, tuk, tuk. Parang may naglalakad sa kahoy na sahig sa itaas. Napahigpit ang hawak niya sa kamera. "Wala siguro talagang tao rito," bulong niya. Ngunit bago pa siya makaatras, biglang umilaw ang isang bintana sa 2 palapag. Isang mahinang dilaw na liwanag at sa loob nito, may anyong nakatayo. Hindi gumagalaw, hindi lumalapit. Nakatitig lamang sa kanya. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ni Adrian. Pagkatapos ng ilang segundo, namatay ang ilaw. Kasabay nito, tumunog ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. "Umalis ka na habang may oras pa.
Napatingin siya sa paligid. Walang tao, walang sasakyan, walang ibang naroon kundi siya. At ang lumang bahay sa tabi ng Balete Drive. Nakatitig si Adrian sa mensaheng natanggap niya. Umalis ka na habang may oras pa. Ilang segundo siyang hindi nakagalaw. Paulit-ulit niyang binasa ang mensahe. Umaasang may paliwanag itong kasama. Ngunit wala. Sinubukan niyang tawagan ang numero. Naka-off. Napatingin siya muli sa lumang bahay. Madilim na ang ikalawang palapag at wala nang bakas ng liwanag na nakita niya kanina. Dapat umalis na ako, bulong niya sa sarili. Ngunit sa halip na umuwi, nanaig ang kanyang kuryosidad. Dahan-dahan siyang pumasok sa bakuran. Natabunan ng mga tuyong dahon ang daanan. Bawat hakbang niya ay may kasamang mahinang kaluskos. Habang papalapit siya sa pintuan ng bahay, mas lalo niyang nararamdaman ang kakaibang katahimikan ng lugar. Parang walang buhay, parang walang hangin. Pagdating niya sa harap ng pintuan, napansin niyang hindi ito nakakandado. Bahagya niya itong itinulak. Krrk! Mabagal itong bumukas. Agad sumalubong sa kanya ang amoy ng lumang kahoy at alikabok. Nag-on siya ng flashlight ng cellphone at sinimulang silipin ang loob. Lumang sala, sirang kabinet, mga upuang natatakpan ng puting tela. Halatang matagal nang walang nakatira roon. Humakbang siya papasok. Sa bawat galaw niya ay tila lumalakas ang kabog ng kanyang dibdib. Habang iniikot niya ang ilaw, may napansin siyang frame ng larawan na nakasandal sa dingding. Kinuha niya ito at pinunasan ng kamay. Lumitaw ang isang lumang litrato ng pamilya, isang mag-asawa at isang dalagitang babae na nasa edad 16 o 17. Napansin niyang pamilyar ang mukha ng babae. Parang nakita na niya ito. Maya-maya ay naalala niya. Ang babaeng nasa litrato ay kamukhang kamukha ng aninong nakita niya sa bintana. Napaatras siya. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero bigla siyang kinilabutan. Sa likod ng larawan ay may nakasulat gamit ang kupas na tinta. Pamilya Villanueva, 1987. May isa pang nakasulat sa ibaba. Hindi lahat ng nawawala ay umaalis. Biglang may malakas na kalabog mula sa ikalawang palapag. Bogs! Napatingala si Adrian. Parang may nahulog na mabigat na bagay. Napatay niya agad ang flashlight sa sobrang gulat. Ilang segundo siyang nakatayo sa dilim. Tahimik. Walang tunog. Pagkatapos ay muli niyang binuksan ang ilaw. Nagdesisyon siyang umalis na. Ngunit habang papunta siya sa pintuan, may napansin siyang isa pang bagay sa ilalim ng hagdan. Isang lumang photo album. Bahagya itong natatakpan ng alikabok. Hindi niya napigilang pulutin iyon. Pagbukas niya sa unang pahina, puro mga retrato ng pamilya ang nakita niya. Mga birthday, mga reunion, mga simpleng larawan ng masayang pamilya. Ngunit pagdating niya sa huling bahagi ng album, nag-iba ang mga litrato. May mga larawan ng parehong bahay, ngunit tila kinuna nito matapos ang isang trahedya. May mga pulis, may mga taong nakatingin sa loob ng bakuran, may dilaw na police line, at sa huling larawan, may isang babaeng nakatayo sa ikalawang palapag, nakatitig mismo sa kamera. Nanlamig si Adrian. Pareho ang mukha, pareho ang babae sa lumang retrato, pareho rin sa nakita niyang anino sa bintana. Mabilis niyang isinara ang album. Bigla niyang narinig ang isang mahinang boses mula sa itaas. Mahina, parang bulong. Adrian! Napatigil siya. Maliwanag niya ang narinig iyon. Hindi maaaring nagkamali siya. Muli itong umaling-aungaw. Mas malinaw, mas malapit. Adrian! Napahigpit siya sa hawak na album. Paano nito nalaman ang pangalan niya? Wala siyang pinagsabihan kung saan siya pupunta ngayong gabi. Wala ring nakakakilala sa kanya sa lugar na iyon. Unti-unti siyang napatingin sa hagdan at doon niya nakita
Sa dulo ng ikalawang palapag, may isang babaeng nakatayo. Mahaba ang buhok, maputla ang balat, at nakatitig sa kanya ng hindi kumukurap. Hindi siya gumagalaw, ngunit unti-unting ngumiti ang babae. Isang ngiting hindi dapat makita ng kahit sino sa gitna ng gabi. Sa takot, binitiwan ni Adrian ang album at mabilis na tumakbo palabas ng bahay. Hindi na siya lumingon, hindi na siya huminto, hanggang makarating siya sa kalsada ng Balete Drive. Hingal na hingal siyang sumandal sa isang poste. Akala niya ligtas na siya. Ngunit nang tingnan niya ang screen ng kanyang kamera, may bagong larawan na nakasave. Hindi niya ito kinunan. Sigurado siya. At sa larawang iyon, makikita ang kanyang sarili na nakatayo sa loob ng bahay. Habang sa likuran niya ay nakatayo ang babaeng nakaputi. Napakalapit. Parang nakahawak na sa kanyang balikat. Hindi makapaniwala si Adrian sa nakikita niya sa screen ng kamera. Nasa larawan siya, sa loob ng lumang bahay. At sa likod niya, malinaw ang babaeng nakaputi. Napakalapit. Parang nakadikit na sa kanya. Agad niyang isinara ang kamera. Nanginginig ang kamay niya. "Hindi ko ito kinunan," bulong niya. Ngunit mas kinilabutan siya nang mapansin ang isa pang detalye sa larawan. Sa salamin sa likod, may nakasulat, "Tulungan mo ako." Kinabukasan, hindi na siya nakatulog ng maayos. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang larawan, pero walang senyales ng editing o daya. Kaya nagpasya siyang alamin ang totoo. Sa barangay malapit sa Balete Drive, tinanong niya ang tungkol sa lumang bahay. Ilang tao ang umiwas magsalita, pero may isang matandang babae ang nagsabi ng totoo. May dalagitang nawawala roon noon, sabi nito. Isabel ang pangalan, nanlamig si Adrian. Pareho ito ng pangalan sa lumang litrato. Ayon sa matanda, bigla na lang nawala si Isabel noong dekada 80. Hindi na siya natagpuan. Pinaniwalaan ng pamilya ang lahat na tumakas siya. Pero may bulong-bulungan na may mas masama pang nangyari. Bago umalis si Adrian, binigyan siya ng matanda ng lumang clipping ng pahayagan. Larawan ng nawawalang dalagita. Walang duda, siya iyon. Gabi na nang bumalik si Adrian sa bahay sa Balete Drive. Mas mabigat ang loob niya ngayon, pero gusto niyang malaman ang buong katotohanan. Pumasok siya sa loob. Tahimik, mabigat ang hangin. Umakyat siya sa ikalawang palapag. Sa dulo ng pisilyo, may isang silid na hindi niya napasok noon. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang lumang kwarto. May kama, mesa, at isang malaking salamin na puno ng alikabok. Pinunasan niya ang salamin. Sa likod nito may maliit na tagong espasyo. May kahon. Sa loob ng kahon, isang diary at isang kwintas. Binasa niya ang diary. Unti-unti niyang nalaman ang katotohanan. Natuklasan ni Isabel ang isang lihim na krimen sa pamilya. Kaya siya ay Paitan Ayachos ay pinatahimik at hindi na pinahanap ng maayos. Tinago ang nangyari para hindi masira ang pangalan nila. Nanlamig si Adrian. Habang hawak niya ang diary, biglang lumamig ang paligid. May presensya sa likuran niya. Paglingon niya, si Isabel. Nakatayo lang, tahimik. Pero ngayon, hindi na siya nakakatakot. Malungkot ang mukha niya. Dahan-dahang ibinaba ni Adrian ang kwintas sa mesa. Tiningnan iyon ni Isabel. Ngumiti siya, hindi na nakakatakot kundi mapayapa. Unti-unti siyang naglaho, parang usok na tinatangay ng hangin. Pagkalipas ng ilang araw, isinumiti ni Adrian ang diary at mga ebidensya. Muling nabuksan ang lumang kaso. Nabigyan ng hustisya si Isabel. Minsan, bumalik si Adrian sa Balete Drive. Tahimik na ulit ang lugar. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na siya nakakaramdam ng takot. Bago siya umalis, kumuha siya ng huling litrato ng lumang bahay. Sa larawan, wala na ang anino.
Pero sa bintana ng ikalawang palapag, may mahinang ngiti ng isang dalagita at sa wakas, tahimik na ang lahat.